Ang mahiwagang chronovisor, isang instrumento na dinisenyo upang sumagap ng mga electromagnetic waves at sound frequencies na iniwan ng isang mahalagang kaganapan sa kasaysayan. Sa tamang kalkulasyon ay pwedeng makita ng isa ang mga nangyari sa nakaraan. Inimbento ng isang pare kasama ng ilang scientists noong mga 1950s. Pero kahit ngayong 2025, buhay na buhay ang balita hinggil sa naturang makinarya. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na hindi lamang basta-basta naganap noon ang nakita gamit ang kakaibang imbensyon, mga nakalipas na may kinalaman sa ating pananampalataya. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Marami na ang nakarinig sa tinawag na chronovisor, pero iilan lamang ang tunay na nakaalam sa kasaysayan nito at sa imbentor na nagnais alamin ang tumpak na pinagdaanan ng sanlibutan. Nagsimula ang kwento noong buwan ng Mayo taong 1972. Lumabas mula sa Milan, bansang Italy, ang nakagugulat na artikulo mula sa kilalang pahayagan ng Domenica del Corriere. Dating inilalabas ng diaryo ay mga nagaganap sa mundo ng relihiyon, partikular na sa Kristyanismo at iba pang balita hinggil sa Italia. Subalit ang pang-18 issue ng pahayagan ay may artikulong bumulabog sa buong sambayanan. Nabuklat ang pinamagatang, naimbento na ang makinang kayang kumuha ng litrato ng nakaraan. Sa loob ng ilang pahina, inilathala ang panayam sa isang pari na si Father Pellegrino Maria Ernetti, kung saan inihayag ang pag-imbento nito sa isang makina na kaya raw makakita sa mga pangyayari mula sa nakaraan. Kung hindi nabigla ang mga Italyano sa titulo ng artikulo, sa nilalaman nito ay siguradong ang pagkatao nila ay magugulo. Ang nilalaman ng pahayagan ay nakabase sa isang litrato na ibinigay sa editor ng isang hindi nagpakilalang lalaki, at yung litrato ay ang tunay na mukha daw ni Jesus habang ito ay nakapako bago mamatay. Kahit na hindi lahat ay naniniwala, sino ba sila upang paghinalaan ng isang Benedictine priest, isang exorcist, mainam na linguista at kilalang musicologist? Ang buhay ni Father Ernetti ay simple lamang. 16 na taong gulang ang lalaki nang sumali sa monasteryo ng San Giorgio Maggiore bilang isang postulant para maging isang monghe noong taong 1941. Matalino ang estudyante at mahilig sa archaic music o makalumang musika. Yung mga tugtog mula pa noong 10th century BC hanggang 10th century AD. Katulad ng mga Gregorian chant at musika ng sinaunang Gresya. Nag-aral siya ng Latin, Greek at mga modernong European languages at nanguna sa choir ng San Giorgio. Pagkalipas ng 8 taong pag-aaral, naging ganap siyang Benedictine priest noong buwan ng Agosto taong 1949. Nagsulat din ito ng librong may 12 volume tungkol sa Gregorian chant. Bukod sa hilig sa musika, naging exorcist din siya. Libo-libong exorcism ang ginampanan at marami ang pumupunta pa noon sa San Giorgio para lang humingi sa kanya ng tulong labanan ang masasamang espiritu. Buwan ng Setyembre taong 1952, nagbago ang landas
ni Father Pellegrino Maria Ernetti. Habang nagre-record sila kasama ng isa pang pari na si Father Gemelli ng musika ng mga Gregorian, biglang nagluko ang kanilang tape recorder. Sa inis, tumingin si Gemelli sa langit at humiling ng tulong sa ama nitong noon pa pumanaw. Sa gulat ng dalawa, biglang may boses na lumabas mula sa sirang tape recorder at sinabi, "Siyempre, tutulungan kita. Lagi akong nasa tabi mo." Ayon kay Father Ernetti, kinalabutan siya at kinabahan. Dinala ng dalawa ang tape kay Pope Pius XII sa Roma at kinwento ang boses na nagsalita. Ayon sa mga ulat, sinabi ng Papa na huwag silang matakot dahil posibleng merong scientific explanation ang nangyari at baka ito pang araw ang maging batayan na magpapatibay ng pananampalataya ng mga nasa kabilang buhay. Pagbalik ng pari sa Venice noong taong 1953, doon na siya nanatili habang buhay. Nagturo ito sa Institute at sa Conservatory of Music. Noong mga 1960s, nakilala ni Father Ernetti si Father François Brune, isang theologian na mahilig sa paranormal. Doon na ikwento ng pari ang tungkol sa isang kakaibang imbensyon. Isinalaysay nito sa unang pagkakataon ang tungkol sa chronovisor. Ayon sa paring si Ernetti, isang grupo ng mga scientifico ang tumulong sa kanya sa paggawa ng makina. Sina Enrico Fermi, isang Nobel Prize-winning physicist, kilala sa pagbuo ng unang nuclear reactor, at si Werner von Braun, isang German rocket scientist na tumulong sa space program ng NASA. Ayon sa pari, lahat ng tao, bagay o pangyayari ay nag-iiwan ng bakas ng enerhiya na hindi nawawala. Humihina man sa paglipas ng panahon, pero nandoon pa rin. Ang chronovisor ay dinisenyo niya para sumagap ng radio frequency at electromagnet na naiwan ng nakaraan. Hindi basta-basta ang proseso at ilang taong pinag-isipan ito. Hindi lamang dahil sa kakayahang siyensya, dahil na rin sa taglay nitong moral dilemma. Ayon sa artikulo ng Domenica del Corriere, ilang beses pumaltos ang imbensyon na para bang may pumipigil kay Father Ernetti. Subalit, mas malakas ang puwersa na humikayat sa kanya na tapusin ang makinarya. Ganun nga ang naganap pagpasok ng taong 1960, tila nadinig ang panalangin ng pari. Gamit ang ilang espesyal na parte gaya ng antena na gawa sa kakaibang alloy para makasagap ng mga naturang electromagnetic waves at sound vibrations. Isang directional locator na tumutukoy sa eksaktong lugar at oras. Cathode ray screen, kung saan lumalabas ang mga imahe ng mga nangyaring eksena sa nakaraan. At isang recording device para ma-record ang audio at video mula sa nakalipas. At doon nga, sila ay nagtagumpay. Sa pamamagitan ng kakaibang paghagilap sa partikular na oras, araw, buwan, taon o kahit ano pang panahon, kaya ng chronovisor mahagip ang mga naiwang bakas ng tunog, salita, galaw, aksyon ng tao, bagay o pangyayari. Tapos, naisasali ng makina ang mga pinagsamang enerhiya at naiko-convert ito sa video at audio. Ito ang ginamit ng paring si Ernetti upang makita ang makasaysayang nakaraan nang walang mintis sa detalye. Para bang siya mismo ang nakarating sa kasaysayan. Dito niya nakuha ang litrato ni Jesus habang ito ay nakapako. Sa litratong ito na pinagbasihan ng Domenica del Corriere, nagkagulo ang madla. Biruin mo, nakuhanan ng litrato ang mukha ni Jesus, kaya dinumog ng tao ang monasteryo na tinitirhan ng pari.
Mula noon hindi lamang ang pagpako kay Kristo ang nasaksihan, pati raw ang pagbagsak ng Sodom at Gomorrah. Gamit ang chronovisor, nakita ang mga nag-aapoy na asupring umulan sa dalawang syudad. Isa pa sa pinakakilalang pahayag ng pari ay yung makasaysayang talumpati ni Marcus Tullius Cicero sa sinaunang Roma. Ang mga imahe na nakuha sa Last Supper ng mga disipulo. Sinabi na ginamit niya ang makina para makuha rin ang buong kwento ng Thyestes, isang trahedya na isinulat ni Quintus Ennius, isang Romanong manunulat. Nasaksihan din ng masigasig na talumpati ni Benito Mussolini. Pagkatapos, bumalik pa raw sila sa panahon ni Napoleon, ni Emperor Trajan at ni Cicero habang nagsasalita ito sa Roman Senate. Pero hindi lahat ay naniwala sa pahayag. Ang sabi sa You Catholic, na skepticism soon cast a shadow over Erneti's extraordinary tales. O sa madaling salita, nagduda na rin ang mga tao sa kwento ni Erneti. May mga nagsabi na tila may kamukha raw ang ipinakitang litrato ni Kristo. Hindi nila masiguro kung saan, pero parang kinopya lang. Lalo pang lumakas ang pagdududa ng mapansin na parang kahawig daw ng disenyo ng chronovisor ang isang gadget sa sci-fi novel na lumabas noong taong 1947. Bukod pa dyan, may mga physicists na kumontra sa pahayag ng pari na pwedeng masagap ang mga sinaunang electromagnet at frequencies na bakas ng pangyayari sa nakaraan. Sa La Domenica del Corriere, kung saan ipinakita ang larawan ni Kristo bago ito namatay, na di umano kuha gamit ang chronovisor. Dito, marami ang napaisip. Sa makatuwid, isang masugid na taga-subaybay ng pahayagan ang nagpadala ng isang liham na may kasamang litrato sa pinaka-editor ng journali. Kasama sa liham ay isang souvenir photo na nabibili sa isang gift shop sa lungsod ng Colle, Valencia sa halagang 100 lira. Ang litrato ay wood carving ni Jesus na ginawa ng isang Spanish sculptor na si Culiot Valera, larawang kahawig ng kay Father Erneti. Binaliktad lang ang larawan at nilabuhan ng kaunti. Pruweba na sumira sa reputasyon hindi lamang ng Benedictine priest, pati ng kanyang imbensyon. Huling nakita ni Father Erneti ang kanyang kaibigang si Father Brune, ang una nitong sinabihan hinggil sa kanyang chronovisor. Buwan ng Nobyembre taong 1993, ayon kay Brune, 5 buwan bago namatay ang kanyang kaibigan, may sinabi siya hinggil sa isang matinding pinagsisisihan. Ang kanyang kasalanan ay walang kapatawaran, ang pagsisinungaling tungkol sa chronovisor. Sinabi ni Father Erneti na hindi niya talaga nakita ang Thyestes sa chronovisor. Napaginipan lamang nito isang gabi. At yung litrato ni Kristo, siya daw mismo ang nagabot sa pahayagan. Pero gawa-gawa lang daw ito. Ginawa nilang chronovisor pero hindi raw gumana. At sa huling hininga ng pari, sinabi nito, "Patawarin ako ng Panginoon." Anong aral ang mapupulot dito? Marami ang nagsasabi na ang pagtatapat ni Father Erneti bago ito mamatay ay dahil lamang sa pinwersa itong baliktarin ang pangyayari upang maitago sa mata ng taong bayan ang kaalaman hinggil sa chronovisor at hindi ito mapa sa kamay ng masasamang elemento. Totoo man o hindi ang kakaibang makina, kung masisilip sana natin ang kasaysayan ng sanlibutan, siguradong makakatulong ito sa pagtahak ng hinaharap at ng ating pananampalataya. Hindi ba't ang sabi, the past is the best future forecast? Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ang susi sa tunay na kalayaan.